mga sinasabi nila. Tila Brigada! Tila Brigada! Brigada! Mga kabrigada, inulan ng mga reklamo ang COMELEC mga kabrigada sa paglulunsad nitong tinatawag na online voting para sa mga overseas Filipino workers, Brigada Gabs. Alam mo ba na ilan sa mga inireklamo ng mga overseas Filipino workers na bumoto, mga kabrigada, para sa online voting? Aba, yung mga nararanasan nila ng mga technical glitches, mga kabrigada, doon kahapon sa virtual press conference na pinangunahan mga kabrigada ng Kontradaya, inilarawan ng isang leader ng mga OFW dyan sa Hong Kong. Itong sinasabi nila, Brigada Gabs, na ito daw po yung pinakamalalang voters disenfranchisement sa kasaysayan ng mga OFWs. Marami yung hindi nakaboto, mga kabrigada, dahil nag-error yung mga link na binibigay ng COMELEC doon sa mga gustong boboto. Ganon? Oh. At parang doon pa sa report ng Migrante International Partner, ang dami pala mga incidents ng ganito. Oh. Meron daw sa Hong Kong, sa Canada, sa UAE, sa Amerika, yung mga OFWs natin na same issues yung mga naranasan At saka nila. dagdag pahirap, mga kabrigada, yung sinasabi nila, Brigada Gabs, na may dagdag na layer doon po sa enrollment para maka-participate doon po sa online voting. Yun yung naging paksa kahapon, mga kabrigada, sa virtual press conference na inorganisa nitong grupong Kontradaya. Ngayon naman, bisita po natin dito sa ating programa si Professor Danilo Araw, mga kabrigada. Trending to. Convenor. Trending to. Trending to. May sinunog to eh. May sinunog. May nilamon eh. Ayun naman. Eto na. Nasa linya na po natin si Professor Danilo Araw. Prof, magandang umaga po Morning, sa inyo. Prof. Yes, Kontradayang umaga, Gab at Abner. Salamat po sa imbitasyong ito. Hindi po totoo yung chismis na trending ako. Hindi totoo yun. Fake news po yun. Viral eh. Anyway, Prof, napakinggan po namin yung mga reklamo kahapon ng mga overseas Filipino workers sa Hong Kong, Apo. sa Canada, sa iba't ibang panig ng mundo. Common po niya naging problema, yung technical glitches doon po sa online voting. Para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig, pwede po ba ninyong mailahad, ma-capsulize yung mga naging problema sa online voting? Ang common po dun sa mga bansang binanggit ninyo, at least sa Hong Kong, sa Canada, sa US, sa Middle East, particular sa UAE tsaka sa Saudi Arabia, pati na rin sa ilang bahagi ng Europa, ito yung mga common na nangyayari, yung nahihirapan po sila sa tinatawag nating enrollment o yung pre-registration before you can access yung internet voting portal. Kasi maraming glitches, gaya ng nabanggit nyo, simulan natin sa mga basic. Kailangan kasi ID. Tama naman yon para may pagkakakilanlan. Pagka ini-scan mo sa harap ng laptop o kahit dun sa cellphone mo, gumagana minsan pero mas madalas na hindi po. Kaya doon parang paulit-ulit mong ipapaskan yung ID mo. Tapos yung tinatawag na OTP o yung one-time password, kung hindi man dumarating, minsan may delay. Kaya paulit-ulit pa rin yung attempts to register. Tapos pagka nagte-test voting ka na, napansin na talagang hindi mo sigurado kung nare-reflect yung boto mo kasi wala yung confirmation na sinasabi na ito yung mga maraming salamat sa pagboto, ito yung mga binoto mo, etc. etc. Walang ganon. Ni walang notification sa email or sa text na ikaw ay nakaboto na. Ang lumalabas lang dun sa screen, kaya nga ito yung medyo nakaka-alarma, parang garbled, yung parang code, more than 100 pages of code na parang puro gibberish lang siya na nakasulat. So, hindi mo alam kung ano yon. So, kung wala kang alam sa programming at di ka bihasa, parang isipin mo, may mali yata, may glitch yata. Kaya nakakadagdag ito, Gabat Abner, sa anxiety. Kung sakali, nagtagumpay ka na makapasok sa portal at nakaboto ka na, hindi mo alam, hindi mo sigurado kung nabilang ba talaga at na-reflect accurately yung actual na binoto mo. Last point na lang, yung 1.2 million po ang pinag-uusapan nating mga botante natin overseas. Walang datos ng COMELEC, ilan ang nakaboto na so far, ilan yung pre-enrolled,
Alam mo, hindi naman state secret dapat o sensitibong impormasyon ito. Ang challenge natin sa COMELEC, ilahad yung datos. Kasi batay sa information on the ground, maliit na bahagdan pa lang yung mga actually nakapag pre-register na. Kasi nga, ang daming glitches po. Kaya yung disenfranchisement na pwedeng mangyari, talagang ang laki ng posibilidad. So, sana naman ma-actionan ito ng COMELEC po. Opo. Ito po mga nabanggit ho ninyo, Prof. Danny, na yung mga error sa mga biometrics, mga glitches, walang confirmation, late na OTP. Meron ho bang paliwanag na ho dyan yung ating COMELEC? Bakit meron mga ganyang pangyayari dito sa ating overseas voting? Sa pagkakaalam ko, magkakaroon ng online town hall meeting. Anong araw ngayon? May 1? May 1. Siguro kung hindi ngayon, baka bukas mangyari siya. Depende sa time zone. Pero yun po, mangyayari naman yun, magkakaroon ng dialogo daw, na lumabas din naman dun sa press con. Kaya lang, ano pa man, yung transparency na inaasahan natin sa COMELEC, sana po mangyari. Kasi yun yung, actually it's a fundamental problem sa ating election system sa kasalukuyan. Malala na nga na yung ating automated election system, hindi masyadong transparent, yung source code, at among many other problems sa automated election system, kahit dito sa internet voting, may problema rin. Bandang isa pa palang punto regarding the internet voting, malinaw na hindi masyadong naging epektibo yung information dissemination. Kasi akala ng maraming mga botante natin overseas, meron pa ring balota na i-mail sa kanila. Dati kasi may option for mail-in voting. Akala nila automated pa rin. Yung pupunta ka sa konsulada or sa embahada para para mag-automated voting. Hindi na ngayon, internet na po talaga. Kaya dapat malinaw yun sa mga mamamayan, sa mga kababayan natin overseas. Ang maganda po dito sa mga nilalabas po ninyo, Sir Danny, yung mga observations po ninyo, dahil ongoing pa yung online voting, may pagkakataon pa po yung COMELEC na maisaayos yung sistema. Ito ba ay umaasa po ba kayo na before mag-end itong online voting, maayos na ng COMELEC itong mga technical glitches? Tulad ng binanggit po ninyo, magsisend ng OTP doon sa email. Tapos, aalis ka doon sa portal. Babalikan mo yung portal kasi kukunin mo yung OTP, nag-time out na. Hindi ka na. Re-enroll ka na naman. So, yung sistema... Back to zero ka. Back to zero. Umaasa pa ba kayo Kailangan na ayusin. while may panahon pa, maaayos ng COMELEC? Opo, sana po, kumbaga doon tayo umaasa talaga. At saka sana naman magkaroon ng extension kasi as you know, ang deadline po for pre-enrollment ay May 7. Pwede naman niyang i-push a little further, gawin nating May 11 kasi May 12 yung actual na botohan. Kasi mahirap naman sa mga kababayan natin. Again, we want to avoid potential disenfranchisement. Kasi kung May 7 ang deadline mo, paano na lang kung hindi ka umabot, so wala ka ng pagkakataon sa May 8, May 9, May 10, May 11. Sa tingin ko, we have to push further back yung deadline dahil sa glitches na ito. Yun pala yung isang tagyat na panawagan ng mga kababayan natin overseas. From May 7 na deadline, gawin nating May 11 in order to help resolve po sana the situation. Paano po, Professor Danny, kapag yung mga suggestion po ninyo, hindi talaga matutuganan ng COMELEC, is it possible ba na bumalik tayo doon sa manual voting? Kasi nga, nabanggit po ninyo, maraming mga observation, maraming problema po doon sa online voting. Okay, magandang punto po yan at salamat. Munti ko nang makalimutan yung isa rin panawagan ng mga migrante po natin, mga kababayan natin. Gusto rin nila ng other options aside from internet voting. At it makes sense kasi kung hindi po pwede, hindi uubra yung internet voting, edi mag-manual tayo. Mas mainam yung ganon, tapos bibilangin na lang manually yung mga boto. Don't get me wrong despite the problems ng internet voting, hindi po tayo kontra sa paggamit ng internet. And in fact, mas maganda nga meron tayong plurality or multiplicity of options. So may manual option, may internet option para at least makakapili yung mga tao pagka medyo na-frustrate sa glitches sa internet, edi sige, mag-manual na lang tayo. Maganda po yung ganong perspektiba o ganong mindset kasi
una sa lahat, hindi lahat tayo maalam sa internet. Oh. Let's not operate on that kind of an assumption po. Aha. Pero baka ma-misinterpret pa tayo, Professor. Yung voting, yun lang po yung manual. Kasi under the Omnibus Election Code, yung counting po ay automated. Magandang punto po yan. Posible rin yung ganon. Kaya lang, okay, let's talk about the elections in general. Yung isang eskema na gusto po sanang i-implement ng Contradaya, may manual counting, pero electronic din naman yung transmission. In other words, halimbawa, nasa precinct level tayo, bago mag-transmit, pwede bang bilangin muna natin physically yung mga balota, tapos yung resulta ng manual counting natin, tingnan natin kung tutugma dun sa pagbibilang ng makina. Kung i-transmit natin. Pero kung may discrepancy, let's try to figure out bakit merong discrepancy sa pagbibilang ng makina at dun sa manual na pagbibilang. Ganon din po na ang gawin natin sa overseas voting para at least there is a semblance or some degree of transparency. Tapos yung manual na pagbibilang, publicly viewable, publicly available po sana yan. Kung pwedeng tapat ng camera habang nagbibilang, well and good para hindi ka physically sa loob ng presinto, kahit online mapapanood mo. Yun. Dahil nga ho doon sa mga nabanggit ho ninyo na mga errors, na meron ho ba kang mga sabi ho sa inyo, nag-report ho sa inyo kahit sa ibang grupo na parang hindi na lang nila tinuloy yung kanilang internet voting? Meron ba mga ganun na parang nangyari? na-discourage? Na-discourage ay, wag na nga lang kasi ang dami palang problema rito. Kasi yun yung nakakatakot kasi alam natin na every vote counts, di ba? Meron bang mga ganun nangyari, Prof? Opo, unfortunately, ganun talaga yung nagiging trend ngayon at sana po ay i-reconsider ng mga kababayan natin. Alam ko po, nakaka-frustrate yan, pero mahalaga po kasi yung boto ng bawat isa. Ipaglalaban natin yung ating karapatan para sa transparency sa election, but at the same time, magsumikap rin tayo na despite all the problems, despite all the weaknesses, tiyaga lang po sana para po yung boto natin ay mabilang. Yun yung pakiusap natin sa mga kababayan natin. Bagamat naintindihan din naman natin yung frustration na pinagdaraanan ngayon ng mga kababayan po natin. Ikapon po, Prof, may nabanggit po kayo doon in passing na on May 5, meron po kayong activity parang i-consolidate yung mga observations ninyo at lahat ng ito ay ipipresenta po ninyo sa COMELEC. Prof, naka-mute po. Naka-mute. Apo, sorry. May na-adjust kasi ako sa saka ng laptop ko. Ano yung sinasabi ko? Yung May 5. pagkilos, apo, May 5. Mangyayari po yun para i-rehistro namin sa COMELEC yung mga hinaing ng ating mga overseas voter. At saka syempre, yung mga problema rin domestically, yung iba't ibang forma ng dayaan, lalo na yung red tagging, vote buying, at marami pang issue na may kinalaman po sa halalan. Kaya yun na po yung pinaghahandaan namin. I-announce ko na rin ngayon through your program. May 5 po yun sa COMELEC office po sa Intramuros. So we will provide further details pag malapit na po yung 5 ng Mayo. Kung makakapunta po kayo, mas maganda para ma-cover po ninyo sana. Okay pa. Sige po, with that, maraming salamat po. Prof. Danny, sa inyo pong oras ngayong umaga, mabuhay po kayo. Dito po sa inyong grupo sa Contradaya, mabuhay din po. Happy Labor Day din po pala. At hinihintay din po namin, baka may susunod pa kayo na na mga maanghang na video. Abangan namin. Contradayang umaga po at labanan po natin ang fake news. Maraming salamat po, Professor. Ating oras mga kabrigada, alas 8:22 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy-Vit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,